Today ngayong araw guys, pag-uusapan natin yung para sa akin, isa sa pinakasulit na phone na pwede mong mabili ngayong 2026. And sa tingin ko, maraming brands ang mahihirapan na talunin to. So ito guys, yung Poco X8 Pro. So ito yung phone definition ng bang for a buck. Kumbaga talagang sulit kung sulit, 'di ba? And actually, sa inyo din mismo guys nang gagaling yung opinion na to. Kasi pag may pinost ako, like for example, Nothing, Nubia, Infinix, ang kino-comment ninyo is mas malakas pa rin yung Poco X8 Pro or Poco X8 Pro Max kaysa dyan. Kumbaga, itong phone yung nag-set ng standard para sa mga ka-price range niya. Ang maganda pa dito sa Poco, madalas na nagsisale yung mga phones nila. So, biruin mo for around 15,000 kaya mo nang makakuha ng sobrang powerful na device. Tapos kung collector ka or fan ka ng Marvel, meron din silang limited edition na Iron Man. Actually, itong Poco X8 Pro ko is sponsored pero dahil talagang gusto ko na magkaroon ng Iron Man edition, bumili din ako. Yun nga lang, nagkaroon ng konting hiccup, may issue yung phone na dumating sa akin, meron siyang green black dot. So, in-upload ko na yun sa TikTok ko and ongoing yung refund. So, may mga risk lang talaga sa pagbili online pero yun lang talaga yung choice natin pagdating sa Poco. Anyway, ano nga bang meron sa phone na to? Bakit ganun siya ka-trending at ganun siya kapatok? So, pagdating sa chipset, meron tayo ditong MediaTek Dimensity 8500 Ultra na capable up to 3.4 GHz na clock speed. So, expect nyo na magiging smooth dito ang pagmumultitasking and gaming. So, meron sa atin ngayon yung 12 GB na RAM variant pero yung lowest is yung 8 GB. I suggest kunin nyo na tong 12 GB kasi para sa akin ito na yung pinakamababang RAM na dapat ginagamit mo ngayon, lalo na kung gaming talaga yung habol nyo. Naka HyperOS 3 na rin pala tayo kaya kung mahilig kayo na mag-customize, ayusin yung lock screen ninyo, kung gusto nyo ng mas smooth na mga animations, sakto yung OS na to. So, hindi perfect yung HyperOS sa mga mabababang chipset, talagang medyo malag siya. Pero dito sa Poco X8 Pro, wala naman ako na-experience na hiccups or pag-i-slow down. Talagang all throughout mula nung ginamit ko siya, okay naman. And to be fair, no, madami na akong nalaro, madami na akong na-install sa kanya. So, even yung mga latest games like yung Ark Knight Enfield, yung Tomb Raider, di ba, yung Red Dead Redemption. So, madami na akong nasubukan. Marami lang kasing may ayaw ng MediaTek processor since ang paniniwala natin dito dati, hindi niya supported yung mga games, hindi siya pang gaming, kulang-kulang yung settings niya. Pero ngayon guys, iba na kayang-kaya na ng MediaTek makipagsabayan sa Snapdragon. Maliban na lang sa emulation pag-usapan din natin yan mamaya. Pero kung yung mga native Android games lang like Call of Duty, Mobile Legends, PUBG, Genshin Impact, kayang-kaya nitong Poco X8 Pro na magsagad-sagad. Isa pang bagong nadagdag dito sa Poco X8 Pro na sa tingin ko mag-a-appeal to some gamers, hindi sa lahat kasi for sure meron sa inyo na ayaw ng ganito, pero to some, nagkaroon na ngayon ng RGB itong Poco X8 series. So makikita nyo siya sa additional settings, then may option dyan for backlight effects. So mangyayari dito, iilaw yung sa may part ng camera modules niya pag may mga notifications kayo, pag may tumatawag, pag naglalaro kayo, or pag nagmi-media kayo, nanonood kayo. As of now, konting games lang yung supported niya pero sana in the future madagdagan. Tapos pwede nyo pang palit-palitan yung color niya from red to blue to yellow. And kung hindi nyo naman trip katulad ko, always pwede nyo namang i-turn off yan. Ngayon pagdating naman sa battery, meron siyang 6,500 mAh na capacity. So over the past 1 or 2 months, naka 21 cycles na ako. And I can say naman na enough na siya para tumagal the whole day na gamit ko siya. Syempre for daily usage siya, talagang yung regular usage. Kung maglalaro ka, 'di ba, kahit 9,000 mAh pa yan, kung buong araw maglalaro ka, ilang oras lang malulubat din yan. Pero kung normal daily usage like magsa-social media ka, tapos magka-camera ka, may mga pipicturean, videohan ka, maglalaro ka tuwing break, may mga magiging katawag ka, I think the whole day is more than enough yung 6,500 mAh. Ang pangit lang sa kanya, sa tingin ko madidisappoint yung iba dito, wala siyang bypass charging. So pang 8th generation na ng Poco X series, pero until now, wala pa ring bypass charging, di ba? Buti na lang kahit papano, ang pambawi naman dito ni Poco may included na charging adapter. So, 100 watts pa yan. So, parang maligo ka lang siguro saglit, magluto or kumain ka lang,
kahit na lowbat ka, kayang-kayang niyang i-charge yung phone mo. And based sa mga data, 0 to 100%, mga around 58 minutes lang. So, napakabilis na nun, di ba? And sigurado yung iba sa inyo, bibili lang for second phone. So, pwede nyo din tong gamitin as a power bank or emergency power bank. Huwag nyo naman to gamitin as power bank talaga kasi baka mabugbog yung battery. Pero good thing meron siyang reverse wired charging capability. So, pag emergency talaga and kailangan mong mag-charge, Poco X8 Pro is your friend. Ang maganda pa dito sa Poco X8 Pro na normally hindi nyo nakikita sa ibang phones is yung kanyang protection. So meron siya dito guys na IP66, IP68, IP69, and IP69K na rating. So hindi ko na masyadong i-explain in detail pero pwede siyang mabasa, pwedeng matalsikan ng tubig. So pwede nyo siya ilublob sa fresh water na tubig for up to 2 meter ng up to 30 minutes. And hindi rin siya madali masisira pag may humangin-hangin sa device nyo ng mga dust. So even yung mga phones na above 30,000, hindi lahat may gantong protection, no? So ganun siya kagrabe guys. And on top of that, meron pa tayong Corning Gorilla Glass 7i as a screen protection. Very premium na rin guys yung build niya since naka-aluminum frame na tayo ngayon. And ang isa sa gusto kong improvement nito over doon sa Poco X7 Pro is yung kanyang corner since yung Poco X7 Pro medyo mas may palapad, may pahaba na feel siya. So hindi siya masyadong comfortable hawakan lalo na for long sessions pag naglalaro kayo compared dito sa Poco X8 Pro na mas curved yung kanyang edges. And kung napansin nyo, mas marami-rami din yung kitang antenna bands niya. So expect nyo na mas okay yung magiging signal nyo pag ito yung ginagamit nyong phone. Another thing na maganda sa Poco X series yung kanyang video quality kasi may mga ibang phones na nasa gantong price range or more pa na medyo nakaka-disappoint yung kanyang video quality. Dito sa Poco X8 Pro, kaya niyang isupport yung 4K at 60 FPS. So, ibig sabihin, magbibigay siya sa inyo na maganda at smooth na video quality, no? Di ba kasing phones na natry ko nasa around 4K, 30 FPS lang. And isa pang okay dito is yung kanyang stabilization. So, pag nagvi-video kayo, naglalakad kayo, nasa labas kayo, hindi siya masyadong shaky. Actually, kahit hindi nyo nga gamitin yung dedicated shoot steady feature niya, okay pa rin. So yun guys, yung opinion ko para dito sa phone na to, talagang perfect siya, maganda siyang bilhin for mga gamers, 'di ba? Kung camera habol nyo, okay pa rin siya. May other options kayo, pero okay pa rin naman tong Poco X8 Pro. Sa tingin ko, yung phone na to, hindi lang para sa mga hardcore na nag-emulation. I mean, kahit na MediaTek siya, kaya niya mag-emulate. Di lang ako magpapangalan ng mga names ng emulator, no? Pero, for example, PS1, PSP, Game Boy, di ba? PS2, yan kaya niya. Pero yung mga hardcore emulators like Winlator, di ba? Yung mga for Switch, yung mga kailangan ng drivers, kasi mostly ng drivers para sa emulator, kailangan naka-Snapdragon ka, doon tayo magkakaproblema. Pero anyway guys, ito yung opinion ko para dito sa Poco X8 Pro. Alam ko may mga sarili kayong opinions, mayroon kayong sariling nagustuhan, may mga sarili kayong ayaw sa phone na to. So comment your thoughts down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. And kung nakabili ka na, kumusta yung experience mo dito sa Poco X8 Pro? And kung wala ka naman, pinaplano mo bang bilhin to? Isa ba to sa options mo? Lahat yan, pag-usapan natin.